Itong kwento na ito nangyari nung elementary pa lang ako. Nung bata pa ako, pansin ko, medyo lapitin talaga ako ng multo o di mga maipaliwanag na nilalang. Nangyari ang karanasan na ito sa mismong bahay na tinitirahan namin hanggang sa ngayon. Uwian na nun, galing ako ng school, minsan walang tao sa bahay at ako ang nauunang makauwi. Walking distance lang yung school ko noon. Ang daan namin, sa gilid na pintuan ng bahay. Hindi ko maipaliwanag pero may ipakiramdam ako na medyo kabado nung araw na yon. Habang hawak ko na yung susi ng pinto, ipapasok ko pa lang yung susi pero biglang bumukas mag-isa yung pinto na parang pinagbuksan ako. Dinig na dinig ko talaga yung pagbukas ng knob. Wala naman ako magagawa kundi pumasok ng bahay kahit natakot ako. Kinwento ko to sa mga magulang ko pero syempre hindi sila naniwala. Sabi nila wala lang yon. Meron din akong experience na nakausap ko yung kuya ko pero wala naman pala siya sa bahay. Hinanap ko ulit siya pero sabi ng nanay ko umalis. Hindi ko pa alam yung doppelganger noon until medyo tumanda na ako, tsaka ko na lang na-realize yung nangyari. Pero ang pinakamatinding nangyari sa akin noon, habang nag-aayos ako ng tamiya sa kwarto ng magulang ko. Mag-isa lang ako noon sa kwarto, tapos bumukas yung pintuan ng maliit na cabinet. Siyempre natakot agad ako, pero pinabayaan ko lang. Sinara ko na lang ulit. Tuloy pa din ako sa pag-aayos ng tamiya ko, pero deep inside gusto ko nang lumabas. Tahimik noon kaya dinig na dinig ko na biglang tumunog yung kama kung saan ako nakapwesto. Para bang merong humiga. Alam mo yung tunog ng kahoy na kama kapag hinigaan. Pagtingin ko sa gilid ko, kitang-kita yung hulma ng tao na nakahiga sa tabi ko. Mula ulo hanggang paa, kita ko talaga yung lubog sa kama. This time, di ko na kinaya, kaya tumakbo na ako palabas sa sala namin. After non na-realize ko talaga na merong ibang nakatira sa bahay namin. Yan yung isa sa mga di ko makakalimutan na karanasan sa bahay namin. Dito pa din kami nakatira pero napansin ko, nagpaparamdam na lang sila sa mga bisita. Magpapadala pa ako ng ibang kwento, yan na muna sa ngayon. Gusto ko lang po share yung experience namin nung nag-company outing kami sa Subic. Nag-day tour po kami noon sa magandang resort sa May Bataan. Pero afterwards, mag-stay kami overnight sa isa sa mga rental homes sa Subic. Kung alam niyo po yung mga American suburban homes dun for rent. So nighttime po after namin mag-dinner, nagstay kami dun sa isang unit muna for a short pika-pika and card games. Siyempre medyo maingay po kami nun kasi nag-cheer kami kapag may nananalo sa games. So after po namin mag-games, sleeping time na. Yung boss namin suddenly hindi po ma-open yung door sa room nila. Bilang mga engineer naman po, mga lalaking office mates namin, sinubukan naman nila lahat para mabuksan ang door. Ginamit lahat ng available na susi, sinubukan ay credit card yung pinto, pero ayaw talaga ma-open. Eh di syempre po, after ng lahat ng paraan na subukan na, tumawag na kami sa front desk. Ayun, pagdating po ni ate, isang ikot pa lang sa doorknob, bumukas na agad yung pinto. Wala pa siyang gamit na susi nun ha. Kami naman mga girls lumipat na sa unit namin. Ang sleeping arrangement is 2 kabilaang beds, isang double size at isang single size bed. And then sa pagitan ng beds naglatag ng 2 single foam. At sa paanan nila, isa pang single foam. Both 6 kami lahat sa buong room. Tabi kami ng best friend ko sa double size na bed. Nung parang tulog na ang lahat, 2 dots na pula lang ang nakikita ko dahil sa ilaw ng aircon. Bigla may bumulong sa tenga ko. Take note sa right ear ko lang sabi niya takme. 2 beses na ulit yung bulong. And yung sound talaga yung bulong na creepy. Yung parang sa pelikula, yung bulong na malalim na hinga, yung parang galing sa hukay. Super creepy. Siyempre natakot ako. Pero ano magagawa ko? Parang ako lang nakadinig nun kasi tinry ko tignan yung iba ko kasama kung may gising or nagising ba. Pero wala. Tas nag-cover na lang ako sa comforter. Sa ilang taong kakilala ko ang best friend ko at sa dami namin sleepovers at outing, never pa siya nalaglag sa higaan. Only during that night, parati ako may naririnig na kalabog. Sa malakas na kalabog. Nagising na ako at nakita ko best friend ko nalaglag sa kama at paakyat na siya ulit. Sabi ko, ano ba yan? Nalaglag ka? So ang ginawa ko, nitak ko siya sa ilalim ng comforter.
As in, sinuman ko siya para di na siya malaglag. And thankfully, di naman na. Paggising ko sa umaga, bumaba na ko agad sa room para magluto ng breakfast. Nung may kasama na kami sa room na bumaba na din, kinwento ko na yung bumulong sa tenga ko. Tapos sakyat ulit siya. Maya-maya bumaba siya, sabi niya. Confirmed. Confirmed. Sabi ko naman. Ang ano? Siya pala yung kasama namin na nakastay sa kabilang side na bed na single. At 2 anak niya yung nasa foam sa ibaba. Sabi niya. Yung kasama daw namin na nandun sa paanan ng mga anak niya. Sabi sa kanya ang sweet naman daw niya. Kasi tinabihan niya pa yung 2 niyang anak sa baba. Dahil pagtingin niya daw 3 tao yung nakita niya sa gitna. Sabi naman ng office mate ko na, Mommy, paano naman yun? Hindi naman ako bumaba sa kama buong gabi. Ako pala yung nakapwesto sa side ng bed sa pagitna, kaya baka yung nakita niya is yung bumulong din sa akin sa right side ng tenga ko. At yung best friend ko naman, paggising puro pasa. Siya yung nasa side ng pader, may pagitan kasi sa wall at bed, at dun siya nalalaglag. 3 times pala daw siya nalaglag that night, at kung di ko pa siya tinake, for sure, baka mas marami pa siyang injury. At sa umaga, iniisip ko na baka yung sabi ng babaeng voice na takme ay takmi. So share ko lang din. I was an OJT trainee somewhere here in Rizal working on a resort, not going to name it. So hotel na to is kind of creepy things na rin, like pag off-peak days. We do rounds checking hotel rooms in the morning, and in the afternoon may mga nangyayari na. We checked the room dry yung bathroom, then come afternoon basa na siya, as in parang may naligo eh. Tapos while we're doing housekeeping duty, first time ko makarinig na pinipihit na gripo sa banyo. Napalabas kami lahat ng kwarto nun. Pinakamalala is one time kakaalis lang mga guest, so inaantay na lang namin yung stock na ipapalit naming punda. Then biglang nagring yung phone, sinagot namin syempre. It was past noon na ata. Then may babaeng nagtatanong ng breakfast niya. Nagtaka kami kasi wala nang guest nun. So we had to check lahat kami nandun kasi nakakatakot. Yung phone is nakahang tapos there's no human inside. We checked everything just in case may nagprank. Pero wala. Doon na kami kinilabutan. Itong mga bagay na to, yung hindi ko akalain na mararanasan ko, at akala ko sa movie lang ito. Though may mga shadows akong nakikita from time to time. Tapos meron din yung nasa labas kami ng hotel. Nakita ko sa bintana may mabilis na shadow na parang nag-sprint sa loob. I will dismiss it as an imagination lang, tapos bigla yung kasama ko sinabi, "Nakita mo yun?" Oh dude, that proves na hindi siya imagination. Marami pang stories about Don na way scarier than mine. Matagal na itong nangyari. Nung nasa high school pa kami. Madami kami noon na magbabarkada. Nakagawian na naming tumambay at magkwentuhan hanggang maghating gabi. Meron kaming tinatambayan na playground ng mga bata. Isa lang sa kaibigan namin yung nakatira sa lugar na yon. Nahihiya pa nga ako kapag sobrang ingay namin, pero buti hindi kami nireklamo. Halos kumpleto kami nung gabing nangyari ito. Siguro around 10 PM na yon. Di ko maalala eh. Matagal na kasi. Typical na gabi, kwentuhan lang. Tawanan na din ng malakas. Kung bibilangin siguro 10 kami. Nakaupo kami sa sementong upuan, nakaharap lahat sa kalsada. Hindi ko alam kung meron ibang nakapansin, pero parang may nakikita akong figure na nakatago sa halamanan. Para bang sumisilip. Sino ba naman mag-e-expect na multo yon, so di ko na lang pinansin. Paulit-ulit. Siguro 3 beses ko napapansin na parang merong figure sa halamanan. Pero hindi ko talaga maaninag kung ano yon. Pero nung pang-4 na beses, sumigaw na lang yung isa kong kaibigan, sabi niya, "Ano yon?" Actually, bago pa siya sumigaw, nakita ko na din, pero hindi lang talaga ako makapaniwala sa nakita ko. Hugis tao na usok tapos lumulutang siya na umaandar. After 2 seconds, biglang nawala. Sobrang dami namin na nakakita. So imposible talagang namalikmata lang kami or nag-imbento. Di ko talaga makakalimutan yung itsura niya. Detalyado yung hugis nung usok. Kung ihahalin tulad sa tao, gawin mo lang siyang see-through na usok.
Ganun yung itsura nung nakita namin. Babae siya na may edad na. Pagkatapos nun, nagsiuwian na kami. Mukhang nakabulabog kami nang hindi nakikita. Kinabukasan, kinuwento nung tropa ko dun sa tapat ng bahay kung saan namin nakita yung multo. Sabi sa kanya, kakamatay lang daw talaga ng lola nila. After ng karanasan na to, mas naniwala na talaga ako sa mga multo at di maipaliwagan ng siyensya. So far, yun pa din yung pinakamatindi ko na experience sa multo. Pero syempre, ayoko na maulit yun. Salamat sa pagsama sa amin. Kung ikaw naman ay may nakakakilabot na kwento na nais ibahagi, maaari itong ipadala sa kwentongngiri@gmail.com.